If I'm not mistaken, kung totoo po yung nakita ko dito sa litratong ito na akin pong inilagay dito as my thumbnail today sa ating vlog, ay talagang makikita po natin yung mismong senyales o yung sign, yung Hollywood sign na tinatawag na, alam niyo malalaki po yan, matataas po yan. May picture dyan ang kapatid ko at yung parents ko, no? May picture po sila dyan. Malalaki po yung mga letrang yan, okay? Ngayon po, nakita ko po yan, ng litratong yan. Tapos, sabi ng ilan, hinahatulan daw ang Hollywood and all that. Makinig po mabuti. Sa cross, hinatulan na lahat ng kasalanan. Past, present, future. Lahat ng maniniwala kay Jesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na po galit ang Diyos sa buong mundo. Kaya, kung ano man yung nangyari dyan, I think it's a natural disaster. You cannot, ayoko narinig yung act of God. No, why would God act like that? Of course not. He's the God of love. Mangyayari po yung puot ng Diyos sa mga unbelievers pagdating ng Great Tribulation kasi wala na yung mga believers dito. Ayan po ay natural disaster po yan. At ang Amerika po ay may taglay na naturalesa ng pagiging prone dito po sa wildfire. Okay. Pero kung may gusto po akong ipaliwanag po sa inyo dyan, matatandaan niyo po ba while Jesus and His disciples, ito po kasi yung nabasa ko kahapon sa Bible naglalakad sila doon sa temple, di ba? Sabi niya, Panginoon, tignan po ninyo, napakagara ng pagkayari ng templong ito. Sabi niya, kalago ng templo, Lord, wow, kanang Panginoon. Pero, sabi ng Panginoon, ining templong ini, kahit gaano kaganda, ito ay iguguho. Di ba? Iguguho. Ibig sabihin, walang kapwa batong magkapatong ang matitira na magkapatong. It will all be turned down. Ito po yung sinabi ng Panginoon na nagkaroon ng katuparan dito sa tinatawag na AD 70 destruction of Israel, no? Of Jerusalem daw sana. Okay. Let the dog in. So, yun po ang nangyari. At makikita po natin doon sa talatang yon na kahit gaano kaganda yung mga bagay sa mundong ito, lahat po lilipas. Lahat magbabago. Okay, at marami po akong nakita na dating bata. Ngayon, namimit ko, matatanda na. Meron po akong inaanak dati sa binyag. Ngayon, 15 years old na nagmano sa akin. Buntik na kita hindi makilala. 15 anyos na. Anyway, nung inanak ko yon, ako ay bata pa rin. Medyo kabataan pa ako. Pero akalain mo, tumanda na yung bata. Ganyan po talaga. Yun lang po ang gustong sabihin yan. Wag naman nating isipin na puot ng Diyos, nagkagalit. No! Itong church age, ang love of God ang nangingibabaw. Okay? So, ayan pong gusto kong sabihin. Pero nakita ko po dito, yung mga bagay dito sa mundo, very prone. Sa isang iglap, pwedeng magbago ang kapalaran mo. Mayaman ka, tapos masusunog lahat ang ari-arian mo. And I just read sa FB. Ang worth ng mga yan, yung mansion ni Mel Gibson yata, ilang milyon ang halaga, no? Tapos yung isang babaeng actress, 5 million worth. Ito na yung nabasa ko po kanina bago ko gawin tong vlog na to. 5 million worth yung, kumbaga nasunog, naabo. Oo. It all turned down to ashes. You know what? That's the thing na sinabi ng Panginoon na lahat, di ba? Walang kapwa batong magkapatong. Ibig sabihin nun, walang manatili sa mundong ito. In fact, gugunawin ng mundong ito pagkatapos ng white throne judgment Gunaw na ito O bago pa yata mag-white throne judgment, kasi hindi ba iluluwa ng mga patay? Iluluwa ng dagat yung mga patay na nasa kanya. So, iyan po So, mahalaga po inaaral natin tong end times. No? So, yung mga nangyayaring ganyan, pero yung sasabihin mong nangyayari yan, Great Tribulation na, wala po tayo sa 7 years of tribulation. Don't give in to that. Okay? Don't let that sink you. No? Okay? Dahil yan po ay malayo sa katotohanan. Alam niyo, maraming mga Kristiyano, kapag sila po ay nakakarinig ng mga ganyan, ikakabit na naman nila yung tribulation, ganyan. Hindi po. Para yung nangyari ng COVID, hindi po. Yan ay natural disaster because California, what I already mentioned earlier, very prone sila sa wildfires. At hindi lang po state of California, marami sa US ang ganyan. Kalikasan yan, no? Huwag nating sabing act of God. Hindi nag-a-act ang Diyos ng ganyan na kapaminsala.
Okay? So, yan gusto ko pong sabihin sa atin. Let's pray for them na makarecover po sila, makabangon po sila. Yan ang gawin natin bilang mga anak ng Diyos. Hindi yung hatol dito, hatol doon, na judgment dito, judgment doon. Hindi po ganun yun. Okay? Pag-ibig ni Jesus ang ating isabog sa buong mundo. God bless.